Isang biglang natural na kalamidad ang pumayo sa Turkey nang mag-umpisa ang isang malalaking bagyo ng yelo mula sa kalangitan. Ang mga dimensyon nito ay napakalaki kahit nagdulot ito ng pagkagulat sa mga tao na humantong sa pagsasagawa ng pag-evacuate sa mga lugar na may pinakamataas na panganib. Ipinamahagi ng mga residente ng Turkey ang kanilang impresyon sa mga social network sa pamamagitan ng pag-post ng mga larawan ng mga umiiral na bato ng yelo at ng mga epekto nito. Atin itong pag-usapan, mga kaibigan. Kaya nga pala mga kaibigan, kung nais nyo mag-donate sa ating channel, ay hinihikayat kita na sumali sa ating membership club na kung saan mabe-benefit ka sa mga private chats, badges, gayon din makakatanggap ka ng ating free ebook na Steps to Christ. Ito ang isa sa mga pinakasikat na anti-stress na libro sa buong mundo ngayon. Salamat kaibigan sa inyong pagsuporta sa pag-join sa ating membership. At balik tayo sa ating topiko. Marami ang nag-aalala sa pagbabago ng klima na maaaring konektado sa pangyayaring ito. Naganap sa mga lokal na sasakyan ang pagkabigla sa kalakaran ng kalamidad na nag-iwan ng mga nasirang bubong, mga bintanang nabasag at mga tahanan na nasira. Ang pangyayaring ito ay nagpapaalala sa pangangailangan ng mas masusing pag-aaral ng pagbabago ng klima at ang epekto nito sa mga natural na pangyayari. Ito rin ay nagpapataas ng posibilidad ng pagdating ng mga extreme na kaganapan sa panahon sa hinaharap. Natutuklasan ng mga meteorologist ang mga sanhi ng kakaibang klima na ito na maaring konektado sa pandaigdigang pagbabago ng klima. Maraming sasakyan ang nagkaroon ng pinsala dahil sa malalaking bato ng yelo at malubhang nasira ang bubong ng mga bahay at gusali. At hindi nga may pagkakaila na isa ito sa mga sinyalis sa pagdating ng ating Panginoong Diyos. Ngunit may mas malala na pangyayari bago darating ang ating Panginoong Diyos. Pahayag 16 verse 17 to 21. Pagkatapos nito, ibinuhos ng ikapitong anghel ang laman ng hawak niyang mangkok sa himpapawid at may nagsalita ng malakas mula sa tronong nasa templo. Naganap na, kumidlat, kumulog at lumindol ng napakalakas. Ito ang pinakamalakas na lindol mula pa nang likhain ang tao dito sa lupa. Nahati sa tatlong bahagi ang malalaking lungsod at nawasak ang lahat ng lungsod sa buong daigdig. Hindi nga nakaligtas sa parusa ng Diyos ang tanyag na Babilonya. Pinainom siya ng Diyos ng alak mula sa kopa ng kanyang matinding puot. Umalis ang lahat ng mga pulo at nawala ang lahat ng mga bundok. Umulan ng malalaking batong yelo na tumitimbang ng halos 50 kilo bawat isa at nabagsakan ang mga tao. Nilapastangan ng mga tao ang Diyos dahil sa nakakapanginabot na salot na iyon. Oo mga kaibigan, may matinding pag-ulan ng yelo sa huling kapanahunan na mas terrible pa sa nangyari sa Turkey, na ang laki ng mga yelong ito ay kasing bigat ng 50 kilos na mga yelo, na ang mga taong mababagsakan nito sila ang mga tao na hindi isinuko ang kanilang kaluluwa sa ating Panginoong Diyos. Hindi nila isinuko ang kanilang pagkatao sa ating Panginoong Diyos at hindi nila kinilala ang ating Panginoong Diyos bilang kanilang manliligtas. Kaya naman sa pagkakataong ito mga kaibigan, ako ay nag-a-appeal sa inyong harapan na ngayon na ang panahon ng ating pagsuko sa ating Panginoong Diyos. Purihin ang ating Panginoong Diyos at salamat mga kaibigan sa iyong panonood. Tayo manalangin. Ama naming banal, makapangyarihan naming Diyos, kami po'y lubos na nagpapasalamat sa inyo dahil kayo po ang nagagabay sa amin. Kayo po ang nakakaalam na mga dapat po naming gawin upang sa ganun ay makaligtas kami sa mga salot na darating sa aming buhay at matatagpuan lamang po namin, Panginoon, ang kaligtasan sa pamamagitan ng aming Panginoon Jesucristo. Tulungan kayo, Panginoon, na ipasakop ang aming buong buhay, ang aming buong puso sa aming Panginoon Jesucristo sa pagkakataong ito. Amin na pong isinusurrender ang lahat sa inyo, o aming Panginoong Diyos, at patawarin po kami sa lahat ng aming pagkukulang at pagkakasala, pagkat ito ay aming samot hiling sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen.